It's showtime! Noong 2022, ako po ay nagbahagi sa Lay Force o Lay Formation Center ng Archdiocese of Manila ng kung ano nga ba ang pamana ng simbahan. Sabi po nila, ang mga praile po sa Pilipinas, ang prailokrasya ay naging dahilan kung bakit nagkaroon ng pangapi sa Pilipinas. Subalit, ang isang bahagi po ng kwento na yan ay napatunayan po natin dito sa lugar na ito kung saan binitay ang tatlong paring martir na Gomez, Burgos at Zamora. Sapagkat ang simbahan din po ay nagbigay sa atin ng pamana ng pagkakapantay-pantay at kalayaan. Panoorin po natin. Makasaysayang umaga, Dr. Gaines, at sa lahat po ng ating mga manonood. Mga kaibigan, una sa lahat, nagpapasalamat po ako sa Lay Force sapagkat binigyan na naman ako ng oportunidad, no? Ito biro lamang naman ito. Ako po ay isang erehe, ano? Hindi, nagbibiro lang ako. Ano po, no? I'm a Protestant Christian who happens to be a historian, ano? And I'm always honored na maanyayahan. 2013 po ako nung unang anyayahan. Napakatagal na ho noon, payat pa ho ako noon, no? Pero ngayon eto na po, naanyayahan ulit. Dr. Gaines, alam nyo, chinek ko yung ating correspondence. Inanyayahan nyo na ako October 2019 pa lamang. Yes. And our schedule is 2020. 20. Yes. I think August, if I'm not mistaken. Yes. So, Yes, ang nangyari ho, ito pong talk natin ngayon is 2 years in the making po. No? Sa awa at habag ng ating mahal na Diyos ay naisakatuparan na ho natin. So ako po yung nagpapasalamat. At itong isang protestante na nagsasalita ho sa Katolikong Pinoy ay reflection ho ng pagbabago sa ating simbahan. Diba? Na nangyari dahil sa Second Vatican Council. O, kasaysayan ho yan. Sapagkat hindi na ho, kumbaga, hindi nyo no kami ina-adder. O, tayo po ay sasabihin lang ninyo na kami ang nahiwalay ng mga kapatid kay Kristo. So, ako po ay narito sa espiritong ito ng ekumenismo. Nagsasalita ako bilang kapwa nyo Kristiyano. Ako po ay makasalanan, no? Nakakahiya po na sabihin nito na nagsasalita ako dito. Pero dahil po sa pananampalataya natin kay Kristo, na pag-iisa tayo nito, napalalakas tayo nito sa kabila ng ating mga kahinaan na magpatuloy sa buhay na ito, nagsasalita po ako upang ibahagi ang aking ilan sa nalalaman. So, i-share ko na po ang aking video, ang aking slides. Ito po. So, si Kristo sa 500 taong kasaysayan ng Pilipinas. Meron po akong YouTube channel. If you want more material on history, please subscribe to Xiao Chua. Follow my social media accounts and my websites, xiaochua.net, bangkanixiao.wordpress.com. Baka po makatulong sa inyong pag-aaral ng kasaysayan. So, ano bang ginugunita natin? Ano yung 500 taon? In fact, kino-correct tayo dyan kasi ang sinasabi, 500 taon ng Kristyanismo sa Pilipinas. May nagsasabi, anong 500 taon ng Kristyanismo? Ang Kristyanisasyon ng Pilipinas ay nangyari simula 1565. Yun ang sinasabi nila. So dapat daw, hindi pa, ang 500 years natin sa 2065 pa. So, dahil yan yung talagang pananakop ng Espanya. Pero yung tanong ko nga dyan, ano ba yung dumating? Diba? Dumating, na ituro yung Kristyanismo, 1521 pa lamang. Kung ito ba ay naintindihan ng ating mga ninuno, yan ay debate. Pero dumating, nandoon ng Santo Niño, itinunla ang krus. So ang ginugunita natin dito, yung pagdating ni Magellan at daladala nila yung reliyong Kristyanismo, diba? Nagkaroon ng tinatawag na unang misa na ginanap sa Pilipinas. Kumbaga, reference point ay yung tinatawag na April 27, 1521. So ano yung April 27, 1521? Ito po yung unang pagbibinyag sa Pilipinas. At sa aking palagay, mas tama ito
na reference point ng pagdating ng Kristyanismo at Katolisismo sa Pilipinas kaysa sa unang misa. Sapagkat sa unang misa, wala pa silang converts, wala pang pagbibinyag na nangyari. Ito po nasa account ni Antonio Pigafetta, no, na nakakita ng pangyayari, no, ay hiningi, natuwa yung reyna at hiningi ang Santo Niño, representasyon ng Panginoong Jesucristo na nagkatawang tao at naging bata. So, yan po ang makikita natin na reference point natin. Talagang dumating ang Kristyanismo sa Pilipinas 1521. Dahil kukunin ko na rin yung pagkakataon na ito. Ipagmamalaki ko dahil kakaunti lang ang nakapunta noon. Nanaroon ako nung mismong April 27, 2021. So, nagpapasalamat ako sa ating mga kaibigan sa National Quincentennial Committee at saka yung mga paring Agustino na dinala nila ako dito sa Cebu noong April 27. Kasagsagan po ng ating mga lockdowns noon at napanood ko po, nagkaroon ng reenactment noong unang pagbibinyag, no? May gumanap na haring humabon, Reyna Juana, no? At nagkaroon ng misang papal. Ito'y pinangunahan ng Papal Nuncio, si Papal Nuncio Archbishop Charles Brown. Ano? Gayon din, ako po ay naging bahagi. Sabi ko nga sa inyo, hindi ako Katoliko pero pinapalad ako at lagi kong kinararangal na ako ay maging bahagi ng ilang proyekto. So nagkaroon ng exhibit ang paghangop o pagtanggap, paano tinanggap ng Pilipino ang Santo Niño. Ang exhibit po na ito ay tungkol sa kasaysayan at kultura ng Santo Niño sa Pilipinas. Kung paano ang Santo Niño, no, Dr. Gaines, ito ay para na rin siyang pambansang watawat at pambansang awit. Kasi pag sinabi mong Santo Niño, parang pinagkakaisang maraming Pilipino sa buong bansa at sa buong mundo na tayo ay may Santo Niño sa mga bahay natin. Para rin yung Nazareno, pero Santo Niño talaga yung marami talagang imahe na makikita tayo sa iba't ibang bahay at mga establishmento. So kaya yun yung exhibit na ginawa namin. Ako po yung isa sa mga sumulat at nag-conceptualize itong exhibit na ito. Kasama yung mga kaibigan natin sa National Quincentennial Committee at si Dr. Lars Ubaldo. Nabiyayaan din ako na ako yung maging host nung hapon na iyon mismo sa loob mismo ng Basilica Minore del Santo Niño sa Cebu, doon sa tinatawag na pagkakahirang ng pagbubukas ng exhibit, at yung pagkakahirang ng Basilica Minore at ng Magellan's Cross, doon kung saan naroon yung Magellan's Cross na pinaniniwalaan bilang National Cultural Treasure ng National Museum. So yung simbahan mismo at yung Magellan's Cross at Magellan's Cross. So ako po yung naging MC ng mga pangyayaring yan at kinararangal ko po na maging bahagi niya. Pero alam nyo nung Marso, yung tinatawag na anibersaryo ng pagdating ng Magellan's Armada, no? Armada de Maluco sa Pilipinas, anong nangyari may nagtatanong. Sabi nila, bakit pa ipinagdiriwang yan? Ano ang ipinagdiriwang nyo? Ang sinasabi nila, at inaway talaga ako, inaway ako ng mga tao. Bakit anong pinagdiriwang nyo? Sinasabi niya, ano yan ininsulto pa ako ng ilang tao. Ininsulto pa ako dahil sinasabi ko, bakit? Kasi sabi ko, ipagdiwang natin ang 500 taon ng Kristyanismo. Ininsulto pa ako. Oo. Ang sinasabi ko nga dito, opo, sinasabi nila, kasi ginamit sa kolonyalismo daw yung simbahang Katoliko. Alam natin yun nasa kasaysayan naman yan. Diba, na kapag sinakop ang isang bayan ng mga Kastila nun, tinatarak nila yung krus. At parang yun yung kanilang pag-claim ng isang teritoryo. Gayon din, meron tayong pagbabalik tanaw doon sa tinatawag na Patronato Real. Ito hindi tinatago ng simbahan. Sabi nga ng isang author na Katoliko na si Maximiliano, isang Pilipinong author na Katoliko, sabi niya, the church can face the truth. Nangyari, talagang nagamit ang institusyon ng simbahan doon sa colonial enterprise ng mga Europeo. At alam natin to dahil ang nangyari dyan ay nagkaroon ng Patronato Real Treaties. Ano yun, no? Ang treaties na yun, mga kasunduan na yun, sinasabi na ang hari ng Espanya ay Patron Real. Siya ay defender of the faith at siya rin ang magtutustos ng mga praile sa pagdating nila sa Pilipinas para ipalaganap ang Katolisismo. Sa kapalit, anong kapalit? Hindi pakikialaman ng Santo Papa
ang mga affairs ng kolonya. So yun po yung patronato real. Kaya sinasabi nila sanggang dikit daw yung pamahalaan ng simbahan kasi ang mga praile ay pinapasweldo ng pamahalaan at that time. Yun po ang dahilan kung bakit tayo may separation of church and state. Kasi di ba pagka may separation of church and state, may kalayaan ng simbahan na maging independyente mula sa estado. Pero sa panahong ito, parang sila nga ay parang hindi naging maganda yung naging pangyayari dyan. Yan po, again, sabi ko nga, hindi tinatago ng simbahan. At ito po ay ipinaghingi ng tawad ni Saint John Paul II. Very humble po. Nagtaas ng kilay ang mga tao kasi sabi nila, Jubilee year 2000. Diba? Bakit tayo, di ba dapat nagdiriwang tayo ng birthday ni Jesus? Bakit magbe-velvet mask ka? At bakit ka maghihingi ng tawad sa mga naging kasalanan ng mga taong simbahan? Pero yun ang ginawa ni Saint John Paul II. We forgive and we ask forgiveness, sabi niya. We're asking pardon for the divisions among Christians, for the use of violence that some have committed in the service of truth, including colonialism, and for the attitude of mistrust and hostility assumed towards followers of other religions. Hindi perpekto ang simbahan. Ito ay institusyong pinatatakbo ng tao. At yan, napakalapit yan doon sa sinasabi ng mga Marxista, no, na sinabi ni Karl Marx, na sinasabi nila, ang relihiyon ang opyon ng mamamayan. Anong ibig sabihin nun? Ang pananampalataya raw ay hindi mapagpalaya. O yan ang premise ng statement daw. Ang relihiyon ay hindi mapagpalaya. In a way, true, pero sometimes taken out of context. Kasi ang buong sinabi pala ni Karl Marx dyan ay ito. Sabi niya, religious suffering is at one and the same time the expression of real suffering and a protest against real suffering. Religion is the sigh of the oppressed creature, the heart of a heartless world, and the soul of soulless conditions. It is the opium of the people. Doon pa lang niya sinabi yun. Opio in the sense na sa panahon na masakit ang mundo dahil hindi ito perfecto, dahil maraming ligalig, dahil maraming sakuna, ang nagpapatibay sa damdamin ng tao ay ang kanyang pananampalataya. Tanaw, nagkakaintindihan tayo. Sinabi ni Marx na opio ng mamamayan ang relihiyon sapagkat kapag may pang-aapi na nangyayari at laging may pang-aapi, hindi perfecto ang mundo. Laging bababad trip ka. Laging may mangyayari sa yung hindi maganda. Pero yun ang sigh of the oppressed creature. Ito ang puso ng isang walang pusong mundo. Yun po ang sinasabi dito. So, kinikilala pala ni Karl Marx yung papel ng pananampalataya. Kasi hindi nga perfecto ang mundo. Ang sabi kasi ni Karl Marx, pwedeng gawing perfecto ang mundo. Pero hindi mangyayari yun. Kaya, in that same vein, gusto ko pong ipaliwanag sa inyo, mga kaibigan, itong ibang view ng relihiyon ng Kristiyano sa Pilipinas. Bakit po? Sabi nila hindi raw mapagpalaya. Pero sabi ko, ipagdiwang natin. Ipagdiwang natin. Anong sasabi pa sa akin? Tatanungin ako. Sir, bakit po ba natin ipinagdiriwang ang 500 years of Christianity? Ang tanong ko, ano bang relihiyon mo? Sabi nila, Katoliko po, sir. O, yun naman pala eh. The mere fact na ikaw ay Katoliko, hindi ba dapat nating ipagdiwang ang ating sarili? Pangalawang premise, o unang premise yun, maraming Pilipino ang Katoliko, maraming Pilipino ang Kristiyano. In fact, nakakatuwa nga eh. May mga protestanteng mga simbahan tulad ng mga Metodista ay nakikisama sa ating pagdiriwang ng ika-500 taon. Bagamat ang kanilang simbahan ay tinayo na panahon ng Amerikano na, ay sinasabi nila, hindi, dahil Kristiyano tayong lahat, kasama kami dyan. O, buti pa sila. Yung ibang Katoliko, ayaw yung pagdiwang yung 500 years. Pasensya na ho kayo. Ano, alam ko, Katolikong Pinoy ito, pero minsan kailangan din, we have to realize some hard truths. The second premise is this, hindi daw mapagpalaya ang pananampalataya. Ginamit ito sa kolonyalismo. Ito ang sasabihin ko sa inyo. Ito ang nakita natin sa kasaysayan. Ni-reject natin ang kolonyalismo noong 1896 Revolution. Pero bakit Katoliko pa rin tayo? Dahil ang relihiyon, ang ating pananampalataya kay Kristo ay mayroong papel sa ating pagkabansa at sa ating paglaya. Yun po. Yun punto natin ngayong araw. So again, hindi ko nililinis ang kasalanan ng maraming taong simbahan na nagkamali. Tao sila. Lahat tayo ay humihingi ng tawad sa Panginoon sa mga pagkakamali natin. Pero yung pananampalataya, iba yun. Kailangang maintindihan natin yung pagkakaiba nun. Okay? So wag natin paghalu-haluin. Yan ang kailangan natin. Kaya tayo may kasaysayan. Hindi natin sinisimplify. Mahaba tong talk ko eh. Kaya nga 3 hours tayo dito eh. No?
Kasi hindi natin to isi-simplify. We are going to see the intricacies of this. Yes, ginamit sa kolonyalismo ang reliyon. Pero ito'y mapagpalaya din. At ito'y niyakap natin at ito'y refleksyon ng ating sarili. Magbabalik po kami matapos ang ilang paalala. Huwag niyo po kaming iiwan. Inaanyayahan ko po kayong mga nagmamahal sa ating bayan at sa ating kasaysayan. Samahan niyo po ako sa Showtime 2.0 sa Spotify, sa Facebook, at sa YouTube. I-like niyo po ang mga pages po ng Showtime 2.0 at i-like niyo rin po ang pages ng 5 Siglo. Maraming salamat po sa inyong suporta. Ituloy po natin ang ating pakikinig sa lekturang ito. Pakinggan po natin. Alam natin na ang relihiyong Katoliko ay mula sa relihiyong Kristyanismo at ang ating Panginoong Jesucristo ay nanggaling sa Israel. Siya po ay isang Hudyo at siya po ang kinikilala ng maraming tao na tagapagligtas dahil sapagkat sa kanyang pagkamatay. Kasi iaugat na pa natin sa Jewish tradition yan eh. Yung Jewish tradition na kailangang patayin ng kordero para maligtas ang bayan. Sa Ehipto nangyari yan. I-sacrifice ang kordero para mahango kayo at malaya kayo. At hindi mamatay ang inyong mga unang anak. Diba? So, makasalanan ng tao dahil sa ginawa ni na Adan at Eva, yan ang paniniwalang Kristiyano. Subalit si Jesus ay dumating para siya na yung maging kordero, para hindi mamatay ng magpakailanman ang sinuman kung tatanggapin siya. So, yun yung basic. Yung pagkamatay niya sa krus, siya yung naging kordero ng Diyos. At kahit na po siya ay pinatay at sinakripisyo, mahal ng Diyos ang tao eh. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him will not perish but have everlasting life. Tanggapin si Kristo. Ngayon, ang nangyari, kahit namatay siya, sa paniniwala natin, nabuhay siya na maguli matapos sa 3 araw bilang ating Panginoon. So yan ay ang context niyan, European. No, Israel siya, pero naging European church, dumating sa Pilipinas dahil sa mga Espanyol. Pero anong ginawa ng Pilipino? Ano ang ginawa ng Pilipino sa relihiyong ito? Makikita po ninyo dito sa aking example. Ito po ang San Cristobal na larawan sa Paite, Laguna. At makikita nyo, ang wangis ng lumang larawan na ito, lumang-luma na ito, 200 taon na siguro, ay isang puti. Puti si San Cristobal. Kasama niya ang isang puting Jesucristo. Pero, sabi nila, ay madumi na yung painting. Linisin natin. Tatanggalin natin yung painting na yan mula sa pagkakadikit sa likod ng pader na yan. Ano ang nakita sa likod ng pader? Ito po. Mayroon palang isang larawan na mas nauna pa. Itinakip lamang yung unang larawan na pinakita ko. May mas naunang larawan. Pero ang makikita natin, si San Cristobal, buhat-buhat ang ating mahal na Panginoong Jesucristo, ano ay itsura? Itsurang Pilipino, wangis ng Pilipinong magsasaka. May coconut, buko. Ito parang palm tree. Palm tree. Oh? Pero ito, buko. Oh. So, ano ang ibig sabihin nun? Nyog pala, nyog, no? Yung buko yun yung Panginoon. Yun po yung sinasabi ko. Dumating, sabi kasi ng mga tao, ay, ginawa tayong, pinilit tayong maging Katoliko ng mga Espanyol. Binura nila ang ating kultura. In a way, yes, but also no. This is a complicated story. Diba? Nagbago ang ating kultura sa pagdating ng kolonyalismo. Pero, nanatili yung ating pananaw. Kaya nung nakita natin, tinanggap natin ang Katolisismo, pero binago natin ito. Ganun kagaling yung ating kultura. Binago natin ito upang maging Pilipino. So, inangkin natin yung pananampalatayang hindi sa atin, pero ginawa natin sa atin. Now, again, ito pong mga susunod na ipapakita ko sa inyo, hindi ko sinasabing ito yung paniwalaan natin. I am a historian, I'm a cultural worker, and we see this, yung presentation ko ay in the historical and cultural perspective. Okay, hindi ako magsasabing doktrina ito ng simbahan kahit ako yung nagsasalita sa layperson. So, ano yan, paglilinaw lang yan, Dr. Gaines, kasi baka sabihin nila, may erehe kayong pinahihintulutan magsalita. Pero ito ay, sinasabi natin dito, ay pag-aaral ng mga scholar ito. Doon sa tinatawag nating paghahalo ng katutubong paniniwala at kultura sa ating pananampalataya. So yung tinatawag na folk
Catholicism. So, pinakita natin ang pananampalataya natin sa mata ng Pilipinong kultura. So, halimbawa, nung binigay kay Reyna Juana yung Santo Niño, ang tingin ni Reyna Juana dyan, siguro nakapakinig siya nung kwento ng ating mahal na Panginoong Jesucristo kasi kinuwento naman ni Magellan yun eh. Kinuwento ni na Magellan yun tsaka ni Father Valderrama. Pero, ang nangyari dyan, iba yung pananaw niya. Nakita niya na pagpapatuloy ito, no, yung Santo Niño de Cebu, yan mismo yung binigay ni Magellan, yung makikita niyo sa chapel doon. Ayan po, ay parang yan din yung paniniwala natin sa mga anito. Tayo, pag namatay tayo, naniniwala sila na pupunta tayo sa kabilang buhay, pero bumabalik tayo sa pamamagitan ng mga gamit. So halimbawa yun, tulad yan, yung sa mga bagay, I mean. So yung anito, naging santo. So sino ba yung anito? Yung anito ay ini-invoke nila yan para patnubayan sila. Mga namatay na nung unang panahon. Eh, hindi ba yan din ang santo? Ang Katoliko hindi sinasamba ang mga santo. Okay? Hindi sila sinasamba ang mga santo. No? Pero nakikiusap doon sa santo dahil alam mong malapit siya kay Lord na i-intercede ang iyong mga pangangailangan. So parang yung paralelismo na yon ay parang katulad din nung pananampalataya natin nung unang panahon. Diba? Gayon din yung mga tinasabing anting-anting, nagkaroon ng mga disenyong Katoliko. So dati anting-anting siya, pero protection siya ng kaluluwa laban sa kasamaan para manatiling mabuti ang kaluluwa at magkaroon ng kaginhawaan. Kasi tandaan natin na naniniwala ang mga ninuno natin na may katawan at kaluluwa tayo. At yung kaluluwa, pag mabuti yan, yung life force na isa pa sa ating buhay ay na-animate at ito yung ginhawa. So walang ginhawa kung walang mabuting kaluluwa. So pinoproteksyonan ng anting-anting yung mabuting kaluluwa. Pero ang nangyari, kaya dito nyo maiintindihan ito. Bakit po yung San Benito halimbawa, at bagamat yung San Benito ito yung parang simbolismo ng proteksyon laban sa demonyo, ang nangyayari, nagiging literal yung ating pagbasa na ito ay proteksyon talaga. Bakit yung palaspas, 'di ba? Yung palaspas at simboliko lang naman 'yan, 'di ba? Pero pinabebendisyon na natin at nilalagay natin sa harapan ng bahay natin. Dahil yan ay kasama, parang yan din yung paniniwala ng mga ninuno natin na may sacred objects. And in a way, ito ay bahagi din ng Katolisismo sapagkat may mga tinatawag tayong relics 'di ba? Sa lay force na bumibisita yung relics ng mga santo. 'Di ba? So, may pagkakahalintulad, hindi totally nabura yung kultura natin. Ito'y sumama lang. Ang kultura ay dynamic. Sumasabay ito sa agos ng panahon. Kaya yung rosaryo, bakit yung rosaryo? Yung rosaryo ay guide to prayer. O yung butil yan, kaya mo hinahawakan para palalahanan ka o nakasyam na Ave Maria ka na. Ito na, ano ka na, Pero ang nangyayari, ginagawa natin yung rosaryo na parang protection din. And for me, I'm a Protestant. I might not believe in these things. But I cannot question the faith of people. Act of faith yun eh. Yung pananalangin mo, act of faith yun. Yung ginagawa mong mga ritual, act of faith yun. I cannot judge you for that. Kung malinis ang puso mo para kay Kristo, di ba? Nasa sayo yun. Yun ang sinasabi natin. So kaya makikita mo bakit yung mga halimbawa, bakit natin pinupunasan ng panyo ang mga santo? Kasi naniniwala tayo na may kapangyarihan itong mga bagay na ito. Si Jesus Nazareno, hindi si Jesus yan. Ang deboto ng Nazareno, hindi naniniwalang si Jesus mismo yan. Tao yan. Pero hindi ba, parang ang sinasabi nga natin, yung mga lumang larawan, pinapreserve nga natin yan kasi history yan, pinahaalagaan natin. Yung larawan ng nanay mo, larawan ng tatay mo. Di ba minsan may mga bayani nga tayo, hindi naman natin alam yung picture, ginagawa natin ng larawan. Di ba? Si Balagtas, wala namang picture yan. Lagyan mo lang ng dahon yan, Balagtas na yan. Di ba? Hindi naman natin sinasabing, hoy, hindi si Balagtas yan, mga erehe kayo. Hindi man sinasabing ganyan. Yan ay, nai-inspire tayo nung nakikita natin ang representasyon ni Kristo. Hindi na nang sinasamba. Pero kasi yung problema dyan, hindi yung problema, yung kultura dyan ay naniniwala tayo na mga bagay ay may kapangyarihan. O kaya pinupunasan yan. Pinupunasan. No? At pag binaba ang Kristo, kapag tinieblas sa mga probinsya, kapag Biyernes Santo, anong ginagawa ng mga tao? Pinupunasan yung Kristo, nililinis. Pinapaliguan, pinapausukan. Sa Magdalena, Laguna, pinauusukan yan. Bakit? Kasi nung unang panahon, ganyan din yung ginagawa sa mga patay. Tignan nyo, Kristo, binabalot, ginagawang mami. Parang ginagawang patay talaga siya, yung representasyon ni Kristong nakapako sa krus. Yung Santo Entierro na tinatawag. Yan din yung ginagawa natin sa mga ninuno nating patay nung unang panahon. Pinapausukan natin sila para lumabas yung mga huling katas. At yung mga huling katas na yung pinupunas para ipunas din natin sa ating sarili.
Bakit? Sapagkat gusto nating lumipat ang gahom, potensya o kapangyarihan sa ating panyo. Dahil yung panyo na yun ay nakagagaling. Tapos sasabihin mo, nakakatawa yan. Yan ang ginagawa natin sa mga holy relics. Diba? Ako nga, pumunas nga ako dun sa John Paul II na, dun sa kanyang, anong tawag dun? Yung reliquary, diba? Sabi ko, minsan ginagawa din naman natin yan. Kapag ka nakita mo yung fans, yung hinahangaan mong artista, ay, hinawakan niya yung damit ko, hindi ko nalalabhan to. Diba? Parang ganun. Ganun lang yun. Dito niyo makikita, may pagkakahalintulad talaga yung practice. Sasabihin nila, yung mga deboto ng Nazareno, mga mga panatiko yan. Alam mo yun, sasabihin nila ganun. Pero hindi niya naiintindihan kasi kanluranin tayong magtumingin. Masyadong rational tayong tumingin. Kapag hindi mo mapatunayan by reason, parang hindi ka-cancel mo na. Pero ang Pilipino ay damdamin. Kaya nga tawag natin sa revolusyon, hindi revolusyon, himagsikan. Kasi galing sa kalooban yun. Paano ko questionin ang kalooban ng deboto ng Nazareno kung nasa puso niya talaga yung pananampalataya niya? Diba? At saka yan na, kailangan kong ipaliwanag yan. Sasabihin nila, laging nagkakagulo yan. Gulo yan sa pananaw natin. Pero sila, alam nila kung ano yung ginagawa nila. In fact, expected na nila yung gagawin nila at may mga ginagawa silang mga kilos, aksyon at may mga wika sila na hindi natin naiintindihan. Silang mga deboto ang nakakaintindi. Na nagpapakita na kahit milyon-milyon ang tumungo dyan, hindi napakarami nang nasasaktan. Sapagkat alam na nila yon, expected na nila yon. At bakit? Kasi sa ritual process nga, ang ginagawa natin pag nananampalataya tayo at sumasamba, nire-recreate natin yung daily struggles natin. At yun yung nangyayari sa translasyon ng Poong Jesus Nazareno. At ang makikita natin dito ay alam nyo, sinasabi, inaapakan daw yung gilid. Inaapakan yung mga tao para makaakyat. Alam nyo, nagpapaapak talaga yung mga yun. Kaya sila pumingga dahil yun ang sakripisyon nila. Ang Nazareno ay nariyan. Araw-araw sa Quiapo, ang bikaryo. Hindi umaalis yan dyan. Pwede mo siyang lapitan. Pero bakit sa Quiapo at pag Biyernes kung kailan napakahaba ng pila? Kasi yung paghihirap mo, yan ang expression mo ng sakripisyo. Kung nahawakan mo lang, parang hindi ka nag-effort. So sinasabi mo kay Lord, eto naglalaan ako ng oras para sa'yo. That is a show of love. Intindihin natin yun. Kung ikay napuntahan mo lang ang Nazareno, lumakad ka napakadali, parang ang feeling mo, parang kulang yung ginawa mo. Kasi nagsakripisyo ang Diyos para sa'yo eh. At ang lagi kong sinasabi, naku, tanungin yung mga deboto, lagi lang sinasabi, we are obsessed with the death Christ, the dead with suffering. Kaya we want to go to God to get our petition. Yes, that's true, but that's only half of the truth. Marami sa namamanata, halos lahat ng in-interview ko sa aking study, sa aking disertasyon na hindi ko matapos-tapos. Dahil ito'y nagpapatuloy na kwento, kailangan kong habulin. My goodness, they're thanking God. Natanggap ako sa trabaho, gumaling ang nanay ko, pasasalamat, hindi obsession sa paghingi dahil mahirap ang Pilipino. Hindi ganun. Ang daming mayaman, deboto ng Nazareno. Sa ibang bansa, yung mga churches nagsasara kasi yung mayaman na daw sila. Nagiging sekular na ang mundo. Pero dito sa Pilipinas, ang mayaman may pananampalataya. Di ba? Mga kaibigan, yan po ang unang bahagi ng aking pagbabahagi ukol sa 500 taon ni Kristo dito sa Pilipinas. Masasabi po namin na mayaman ang naging kasaysayan at kulturang Pilipino dahil sa mga ambag ng simbahang Katolika dito sa Pilipinas. Kaya naman po, atin pong panoorin sa susunod na pagtatanghal ang pagpapatuloy ng aking presentasyon sa Lay Formation Center ng Archdiocese of Manila ukol sa mga pamana ng simbahan. Ako po si Xiao Chua, and that was Xiao Time. It's showtime!